Sabihin ko sa inyo, tapos na kami. Tapos na ako sa ML. Thoughts ko sa paglipat nila Doggy. Guys, hindi lang naman sila normal na mga manlalaro. Sila po ay mga content creator, mga influencer, at mga players na kumikita by competing, by doing content, and such. So, think of it as kagaya nyo na nagtatrabaho din sa normal na trabaho. Gets? Bakit umaalis ang isang empleyado sa pinagtatrabahuhan nila? It's either they wanna grow, gusto nila mag-try and mag-explore ng iba't ibang mga bagay, better salary, lahat na ng mga pwedeng factors pagdating sa trabaho. So, for me, I don't see anything wrong sa paglipat nila kasi doon natin ipapasok yung survivability pagdating sa career, diba? And kung kunwari, lumipat man sila or di pala lumipat na talaga sila. Yung mga lumipat man, at the end of the day, hindi naman na natin maaalis yung mga bagay na na-contribute nila sa community. So, there's no need to hate on them. Gets? Gusto nila lumipat na magagawa natin. Diba? Gusto nilang matry ulit yung qualifiers, gusto nila mag-compete, gusto nilang mag-explore, gusto nila mag-grow. Bakit natin yung tatanggayin sa ibang tao, diba? For others na nagsistay, it's good for them. Kasi ibig sabihin nun, they see ML or MPL as something na pagsistay nila. Kila Doggy naman, ibig sabihin, iba na yung direction na gusto nilang i-take. Diba? Hindi siya pagiging hindi ko nakikita na magandang point of view na pinasikat ng ML kasi yun. Parang yung pagsikat ng ML tsaka pagsikat ng mga influencers or ng pro players sa ML, naging beneficial siya for both Yung ML at that time, sila lang yung only mobile MOBA. Tapos, may mga players na nag-grind, sumali sa mga tournaments, kuha ng content. Hence, mas lumaki pa yung liga. So, nag-benefit both parties, nag-benefit yung MPL, nag-benefit din yung mga content creators. It was an ecosystem. Okay? It is an ecosystem. So, hindi lang siya isang side lang yung hindi siya isang side lang yung nag-benefit.